sa Panginoon, sa ng Lord, mga pastors, evangelists, manggagawa. God bless you po sa inyong lahat sa gabing ito. Dumako na po tayo sa topic natin. Tatapusin na po sa gabing ito itong Revelation 1 para makalipat na po tayo sa ibang aklat ng Revelation. Ito pong i-recap lang natin itong mga natalakay natin mula Revelation chapter 1 verse 1. Ulitin ko po, babasahin kong buo. Pagkatapos po, tatapusin na po natin. Sabi rito ng salita ng Diyos, dito mula tayo sa verse 1. Revelation chapter 1, beginning verse 1. Okay, napakahaba po ng Revelation 1. Ilang meeting tayo. The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, for to show unto his servants things which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angel. Sinong angel? Unto his servant John. Malino po? Dito pinakita ng Lord na si Apostle John ay angel of God, angel of Jesus, who bear record of the word of God and of the testimony of Jesus Christ, and of all things that he saw. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Maliwanag po na ang Book of Revelation, sabi ng Panginoon dito, ay book of prophecy. Propesya pong lahat ito. Ibig sabihin, magaganap ito sa hinaharap. Kaya nga yung 7 churches sa Asia Minor, type lang yun eh. Type lang ng darating na 7 church ages. Tuloy ko po. Mapalad ang nakikinig at nagbabasa ng aklat na ito. I, John, to the 7 churches which are in Asia, grace be unto you, and peace from him which is, and which was, and which is to come, and from the 7 spirits which are before the throne, his throne, and from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead. Sabi rito, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood, and has made us kings and priests. Napakaganda po nito. At ginawa niya tayong mga hari at mga saserdote. Merong nakatalaga po ng Panginoon gagawin niyang hari, kasama niyang maghahari sa mundong ito, at may nakatalagang maging mga saserdote. At ang mga pagtinalakay natin ng Revelation 2 at Revelation 3, makikita natin doon ang mga kapatid sa Philadelphian Church Age, silang nakatakdang maging saserdote ng Panginoon. Ang panahon natin ngayon, last days, ito ang tinatawag ng Bible na Laodicean Church Age. Pang-7 Church Age po tayo ngayon, last days. Kaya, ayan po maliwanag naman po na nakikita na natin sa paligid natin ang nangyayari, na talagang tayo nasa last days na. Ang rebuilding po, ang pagtatayong muli sa Third Temple ng Diyos, na pinatayo ni Solomon noon, na winasak ng Babylonian Empire, tapos pinatayo uli ng Diyos kay Zerubbabel, at winasak uli ng Roman Empire ni Titus noong 70 AD. Kaya mga kapatid, ngayon po, approve na po ang pagtatayo sa Third Temple. At yan alam na po nating lahat, no? Mga sign lang po yan na malapit na ang rapture, no? Malapit ang babalik ang Panginoon. At ang sabi rito, dahil ang temple, dun papasok ang Antichrist at i-declare niya na siya ang Diyos. Kaya nga, malapit na talaga po. Nakahanda na rin ang mga armas ng mga superpower ng mga bansa tulad ng US, Russia,
China, yung mga nuclear arsenal nila, weapons nila, nakaredy na rin po. Nakahula sa Zechariah 40 ng Armageddon. Kaya mga kapatid, at sa Book of Revelation, magkakaroon ng nuclear war. Kaya malapit na talaga ang pagbabalik ng Lord. Kaya itong age natin ngayon, nasa panahon na tayo ng Laodicean Church Age. Okay. Tuloy ko po. Sabi niya, I was in the Spirit on the Lord's day. Sabi ni John, ako'y nasa Spirito ng Panginoon. Ibig sabihin, wala siya sa laman. Siya po'y nalulukuban ng Holy Spirit. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng magkamali rito dahil nasa Holy Spirito siya ng Lord. Nalulukuban siya ng Holy Spirit sa oras ito. Kaya nga nakita niyo yung mga vision na yan, mga pangitain. Yung 7 golden candlesticks, 7 stars in the hand of Jesus. Ang sabi ng Biblia, sabi ni John, I was in the Spirit on the Lord's day, and heard behind me a great voice as of a trumpet. Nang marinig niya raw ang tinig na napakalakas, parang trumpeta, mula sa kanyang likuran. Sabi niya, behind me, sa likod niya. Ang sabi, saying unto me, saying, I am Alpha and Omega. Nagsalita si Jesus Christ. Nagsalita po ang Panginoon dito. Sabi niya, ako ang Alpha at ang Omega. The first and the last. Sabi niya, no? Maliwanag po ito. Si Jesus Christ po ito. Tingnan mo sa verse 8. Verse 8. Pakinggan natin muli ang verse 8. Sabi niya, and from Jesus Christ, no? Sabi sa 5, sabi ni Jesus, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending. Saith the Lord, which was, yung nakasalukuyan, yung nakaraan, and which is to come. At ang siyang darating sa rapture, the Almighty. Ang linaw po, dito po ni-reveal na ng ating Panginoong Jesucristo itong greatest mystery ito. Dahil the greatest mystery of all mysteries is the Godhead. The mystery of God, the Godhead. Dito ni-reveal ni Jesus Christ, kaya nga Book of Revelation, pinahayag na ni Jesus Christ kung sino talaga siya. Si Kristo po ay hindi tao lang. Tulad ng sinasabi ng mga INC, sabi nila, mga tao lang si Kristo, hindi Diyos. Meron bang Diyos na namamatay, nagugutom? Meron bang Diyos na, alam niyo mga kapatid, hindi nila naintindihan yung hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Sinubad lang. At pagkatapos magawa yung kanyang misyon, sinuot niyang muli. Kaya nga sabi niya, lahat ng power sa langit at lupa ay nasa akin ang lahat, sabi niya. Ibig sabihin, sinuot niyang muli ang kanyang pagka-Diyos. Dito ang sabi ni Kristo, I am Alpha and Omega, sabi niya, no? Ang siyang darating sa rapture, the Almighty. Isipin niyo, dito po, inamin na ni Jesus Christ na siya ang Almighty God. Wala na pong iba. Kasi pag sinabing Almighty God, iisa lang yan. Ang Diyos na pinaka makapangyarihan sa lahat. The Creator of all things. Maliwanag po ito. Inayag niya na yung great mystery. May mystery lang. Nasa aklat po ng 1 Timothy 3:16. Ano sabi sa 1 Timothy? Great is the mystery of the God, of God. And without controversy, wala nang debate pa, wala nang pagtatalo pa. Sabi rito, great is the mystery of God. God was manifest in the flesh. Ang ginawa, ang Diyos, pag sinabing Diyos, God the Father, ay nagpahayag sa laman o nagkatawang tao. Yun ang ibig sabihin ng 1 Timothy. Justified in the Spirit, seen of angels, believed on in the world, received up into glory. Si Jesus Christ po yun. Kaya, gano'n din ang sinabi ni Kristo dito sa verse 8. I am the Almighty, sabi niya. Inamin niya rin ito. Nakikilala na nating lubos ang Panginoong Jesucristo, no?
Sabi niya, I am Alpha and Omega. Okay, verse, sabi rito ni Jesus, I was in the Spirit on the Lord's day. Sabi ni John, no? When I heard behind me a great voice as of a trumpet, saying, I am Alpha and Omega, the first and the last. And what thou seest, write in a book. Sabi ni Jesus, anumang nakikita mo, sabi niya kay John, isulat mo sa aklat. Kaya nga may binabasa tayong Book of Revelation. Sinulat po ni Apostol John ito. Sabi niya, and send it to the 7 churches, unto Ephesus, Smyrna, Thyatira, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and unto Laodicea. 7 churches sa Asia, churches po ito na hentil, at talagang nag-exist sa Asia Minor, at ang mga ito ay simbolo lang po o type ng 7 panahong iglesyang darating. Ito ang ginamit ng Lord na mga type. Dahil ang mga ito, yung kung ano ang kondisyon ng bawat isa, yun din ang magiging kondisyon ng 7 church ages to come. Parehong-pareho. Halimbawa, sa panahon ni Paul, nang pinupundasyon pa ni Paul ang Ephesian Church. Di ba, nag-crusade siya ron, nakipagtalo siya ron, pagdebate. Di ba, muntik na siyang patayin? Kinaladkad siya ron, pinagbabato hanggang sa muntik nang mamatay si Paul. Grabing pag-uusig. Ganon din sa Ephesian Church age sa panahon ni Martin Luther. Si Martin Luther kinaladkad ng Roma, talagang inado siya. Nilitis siya para patayin at tulan ng kamatayan. Tulad ng ginawa sa mga kasama ni John Calvin, nilitis sila, inakusahan sila, at sinunog sila ng buhay ng Roman Church. Ganyan kabagsik ang relihiyon po na ating nakagisnan nung unang panahon. At alam natin, isipin mo, buhay, susunugin nila ng buhay. Darating ang panahon, babalik uli yan sa panahon ng tribulation period. Tuloy po natin. Sabi rito, and I turned to see the voice. Nang marinig din siya ng tinig na napakalakas, lumingon siya. At nakita ko, sabi niya, and being turned, I saw 7 golden candlesticks. Nakakita siya ng menora, nakita niyang menora, yung 7 golden candlesticks. Tagsabi niya, and in the midst of the 7 candlesticks, one like unto the Son of Man. Nakita niya si Jesus Christ bilang Son of Man. Nakita niya si Lord nasa gitna ng 7 kandeleryo. Anong ibig sabihin po nun? Ang 7 panahong iglesia na darating, 7 church ages to come. Bawat age, merong isang angel messenger. Sa gitna ng 7 kandeleryong ginto, o sa gitna ng 7 panahong iglesia, si Kristo ang nasa gitna. Siya ang sentro ng kanilang faith. Siya ang Savior, siya ang Redeemer, siya ang Lord. Siya ang kinikilala nilang Panginoon, Pangulo ng iglesia. Kaya nga, pinakita rito, nasa gitna siya ng 7 golden candlesticks, ang Son of Man, o si Jesus. Okay, tuloy ko po. Sabi rito, one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle. Meron siyang panaling ginto sa kanyang robe. His head and his hairs were white like wool, as white as snow. And his eyes were as a flame of fire. Parang apoy na nagliliyab yung kanyang mga mata. Ito pong Son of Man na nakita ni John, una nakita niya, tao. Son of Man. Pag sinabing Son of Man, yung napako sa cross, yung pagkatao ni Jesus Christ. Nakita niya. Maya-maya po, nang lumapit sa kanya,
Nagbago yung anyo. Nagmanifest bigla yung kanyang divinity, yung kanyang pagka-Diyos. Nagliyab yung mata, parang apoy, pumuti ang buhok, sabi rito, at ang kanyang balat, kanyang paa, parang nagliliyab na tanso na nasa pugon. At ang mukha niya para daw araw sa katanghaliang tapat. Napaka-liwanag, napaka-init, maliwanag. Kaya nung biglang makita ni John si Jesus Christ na nagmanifest ang pagka-Diyos niya, yung anyo niya bilang Diyos, alam niyo mga kapatid, bumagsak si John na patay ayon sa Bible. I fell at his feet as dead, sabi niya. Bumagsak ako, sabi niya. Nawalan siya ng buhay. Namatay siya. Tama ang sinabi ng Diyos kay Moses. Sabi ni Moses, Lord, gusto kong makita ang mukha mo. Ano sabi ng Lord? Hindi maaari, Moses. Walang sino mang tao na makakakita sa aking mukha na mabubuhay. Mamamatay siya, sabi niya. Kaya hindi ba nakita ni Moses yung back parts ng Lord? Pero dito mga kapatid, nakita ni John mismo ang itsura ng pagka-Diyos ng Panginoon. Kaya nang makita niya, bumagsak din siyang patay. Pero hinawakan siya ni Jesus, ni lay hands. Sabi ito, He laid his right hand upon me, and sabi niya, say unto me, fear not, John, sabi niya. Sabi niya, and when I saw him, I fell at his feet as dead. Ito nga po, bumagsak siyang patay. Nalakaligtan natin itong paan ni Jesus. And his feet like unto fine brass, as if they burned in a furnace. And his voice as the sound of many waters. Ang tinig daw ng Panginoong Jesucristo parang tinig ng maraming lagaslas ng waterfalls. Napakalakas ang kanyang tinig. Kaya nga ang Israel, nang marinig nila ang tinig ng Diyos sa Mount Sinai, nang ibigay ng Diyos ang Ten Commandments, natakot sila sa tinig ng Diyos. Sabi nila kay Moses, Moses, ikaw na lang ang magsalita sa amin. Wag na ang Diyos. Sabi niya, mamamatay kami sa takot. Hindi kami makatingin sa Panginoon at hindi namin kaya ang tinig ng Diyos na natakot sila ng grabe. Talagang ikaw na lang Moses at kami makikinig. Wag na ang Diyos. Sabi niya, takot na takot sila sa tinig ng Diyos. Ganon din si John. Yan nakita niya ito kaya kahit siya'y nasa espiritu, bumagsak pa rin siya na patay, sabi rito. Ngunit binuhay siya ni Jesus, tinayo siya ni Lord, at binuhay, at ang sabi ni Jesus, fear not, I am the first and the last. Sabi niya. Pag sinabing, I am the first, Old Testament yan, God the Father yan. And the last, Jesus Christ yan. Ibig niya sabihin, I am the God of the Old Testament, I am also the God of the New Testament. Kaya sabi doon, Jesus Christ is the same, yesterday, today, and forever. Sabi ko po, sabi niya, I am He that liveth, ako ang siyang nabuhay sa lupa, and was dead, at namatay, pinako sa krus, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and of death. Write the things which thou hast seen. Sabi ni Jesus, isulat mo lahat ng nakita mo sa pangitain. Write the things, sabi niya. The things, sabi rito, which thou hast seen, the things which are, and the things which shall be hereafter. Magaganap daw ito hereafter. Prophecy ito eh. Magaganap ito sa hinaharap. Tulad ng golden candlesticks, 7 stars, pinaliwanag ni Jesus. Sabi niya, magaganap ito sa hinaharap. Ang alin? Sino? The mystery of the 7 stars. Magaganap daw ito sa hinaharap. Which thou sawest in my right hand. And the 7 golden candlesticks. The 7 stars are the angels of the 7 churches.
And the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches. Hanggang doon lang po sa 21. Verse hanggang 20 ang Revelation 1. Sabi ng Lord, ang 7 bituin o star na nakita mo sa aking kanang kamay ay walang iba kundi ang 7 anghel ng 7 iglesyang darating. At ang 7 gintong kandeleryo, sabi ni Jesus, sabi ng Panginoon, ay walang iba kundi ang 7 iglesia na panahon. Mga kapatid, malinaw po ito. Bawat church age, bawat panahon, may isang angel messenger. Katulad ng panahon ni Moses, meron lang pong isang Moses sa kanyang age. Nang kunin ng Lord si Moses, meron lang isang Joshua na pumalit sa kanya. Meron lang isang Elijah. Meron lang isang Elisha. Hindi dalawang Elijah o dalawang Moses. Mga kapatid, ganun din po sa church ages. Itong panahon natin, panahon ng tinatawag na Gentile dispensation, no? Pagbubuhos ng biyaya ng Lord sa mga hentil, ng salvation, panahon ng biyaya, ginamit niya ang 7 angels na ito, yung 7 stars. Pag sinabing angel of God, mangangaral yan, tao yan, ng mga lingkod ng Lord, tulad ni Paul, tulad ni John, ni Apostle John, angel of God yan. Si Paul, anong sabi ni Paul? Galatians 4:14. Sabi niya, nagpapasalamat siya dahil sabi niya, hindi niyo tiningnan ang aking kahinaan o yung kanyang karamdaman, kundi tinanggap niyo ako bilang anghel ng Diyos. But receive me as an angel of God, even as Christ Jesus. Katulad ni Jesucristo. Kasi si Kristo, angel of God din. At hindi basta angel, kundi mighty angel. Siya ang mighty angel sa Revelation 10. I saw another mighty angel coming down from heaven, sabi ni John, sabi niya, and he had in his right hand a little book open. Sino yung angel na yun? Si Jesus Christ. At ang angel na yun, sumigaw daw ng malakas na tinig. The angel cried with a loud voice. And when he had cried, 7 thunders uttered their voices. Ang linaw po. Nang sumigaw ang mighty angel, si Jesus Christ sa cross, nasa Mateo, nasa Lucas, makikita natin, when Jesus had cried with a loud voice on the cross, he said, it is finished. Di ba? O kaya, yung isa naman, then he gave up the ghost. Yun po. Sumigaw rin siya ng malakas na tinig. Kaya itong mighty angel, sabi rito, he cried with a loud voice, as when a lion roars. Sumigaw siya ng malakas na tinig sa krus. Yung palang sigaw ni Jesus Christ sa krus, hindi sigaw ng pagkatalo o talunan, kundi sigaw ng pagtatagumpay, as when a lion roars. Roared. Parang pagtatagumpay yan, parang sigaw ng mastery, no? Kaya nga itong si Jesus Christ, siya ang mighty angel, ni-reveal ng Lord. At meron siyang little book open sa kanyang kanang kamay. Ano yung little book open na hawak ni Jesus? Walang iba kundi ang Book of Revelation. Okay, thank you po. Salamat po. Thank you. Yun ang Book of Revelation. Hawak ni Jesus ang Revelation. Kaya nga sabi sa verse 1, the revelation of Jesus Christ. Ito yung revelation ni Jesus Christ na hinayag niya sa church sa pamamagitan ni Apostle John. Kaya mga kapatid, sinulat lang po ni John, pero ang nag-reveal si Jesus Christ. Kaya mahalaga po ang Book of Revelation kasi maraming pastor sinasabi, hindi na mahalaga yan. Basta may faith ka, okay, sumusunod ka, nag-worship ka, okay na yan, ligtas ka na. Mga kapatid, ang pinag-uusapan natin ngayon, rapture. Last days na po tayo. Ang pinag-uusapan na rapture na po. Ano ang kukunin ng Lord sa rapture? A perfect church.
without blemish, without wrinkle, spotless. Yun ang mararapture, sabi ng Lord. Kukunin niya. Ano ba yung wrinkle? Ano ba yung mga mancha? Yun po yung mga man-made doctrine na wala sa aral ng mga apostoles, na dinagdag ng iba't ibang organization sa kanilang doctrine. Yun po ang tinatawag ni Jesus na lebadura. Hindi mararapture ang church kapag meron siyang lebadura. Kailangan, sabi ni Lord, a perfect church without blemish, walang mancha, without spot, walang man-made doctrine, walang doktrina ng tao o aral ng tao. Kaya mga kapatid, mahalaga ang Book of Revelation. Ito'y Book of Prophecy. Nire-reveal ng Lord sa atin ang ating patutunguhan, yung ating future. Nandito po. Pati ang heaven, pati ang New Jerusalem, pati ang tribulation period, pati ang itong revelation ng Lord sa 7 seals. Mga kapatid, dito po na nakapaloob ang kumpletong plan of redemption ng Panginoon sa tao. Mula kay Adan hanggang sa pinakahuling tao. Napakahalaga po ng revelation. Okay po. Ito na lang po. Kaya mga kapatid, hindi ko na lang sasagutin. Nakalimutan ko iyo. Ngayon mga kapatid, ito po, no, nakita na natin ang unang angel messenger na ginamit ng Lord. Ang pitong anghel na ito, gagamitin ng Lord ang pitong mga ngaral ng Diyos para sa reformation o tinatawag na restoration ng true gospel. Restoration po ito ng true gospel. Tara ba? Kindly answer this, ano? Ikaw na lang sumagot sa kanya, Bran. Sabihin mo, nasa Bible study lang po. Excuse me lang po. Tumatawag ang isang kapatid. Baka pakisagot na lang, Bran. Nasa Bible study ka. Okay, okay na po. Okay. Alaga, dapat pala na-i-off ko kanina. Nakalimutan kong i-off sa pagmamadali. Ngayon po, ang unang angel messenger ng Lord, ang mission po ng pitong anghel na ito, ibalik ang nawalang true gospel dahil nagkaroon ng dark ages. Po, natalakay na natin yan, nang maghari ang Roman Empire, nawala ang true gospel. Pinagpuhuli, pinagpapatay ng Roman Empire ang mga Kristiyano noon, pinakain sa leon, sinunog ng buhay, at tinilagari ang leeg, tinorture talaga yung mga Kristiyano. Pero, thank you. Ngayon, sinabi mamaya na lang, Brad. Okay. Ngayon po, upang maibalik ang liwanag ng Ebanghelyo,